Thank you for subscribing to Kingdom Amplified Church channel. We provide equipping and training for the next generation of ambassadors of Christ to advance the kingdom of God here on earth. Now we welcome you to another powerful message of truth and freedom. Deliver us the message today. So tayo po ay partner ng ICMA Philippines. I know may assignment. Ang Kingdom Amplified, isa po sa mga partners na nagsusulong po ng pag-i-establish ng kaharian dito po sa bansa natin. Tawagin po natin. Ang kanya pong pangalan ay si Pastor Jerry Abujen, mas kilala sa tatawag na Ambassador Jabu. Yeah. Please welcome. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang maganda yung boses ko dito nakakapanliit yung pagpapakilala ninyo. Dahil narito ako, not to speak for myself, but to speak for the sake of the Father and in behalf of Christ. To represent Him, to speak for Him, at ihayag yung kanyang mga plano. Napakahalaga ng plano. Dahil tayong lahat ay nalikha dahil sa plano. Ang Diyos ay may plano sa bawat isa. God has a plan. He created the heaven and the earth because He has the plan. Nalikha ka, ngayon buhay ka, ngayon humihinga ka, ngayon nandito ka dahil may plano ang Diyos sa'yo. It's not accident na naririto ka. Dahil gusto ng Diyos na marinig mo kung ano yung plano niya sa'yo. Yes, you have plan, but God's plan will succeed and will fulfill. So napakalaga na maunawa natin and we focus our mind to the plan of God. Kasi meron kang plano. But the Bible says, the plan of the Lord will prevail. So importante, very important that we understand what is the plan of God. Sa'yo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa ministry mo. Napakahalaga niyan. At ang plano ay laging nakalagay dito. So when you understand the kingdom, the message of the kingdom is inside the mind of God. When you study the mind of God, only then you will understand what is the plan of God. You can study God, but if you don't know what is in His mind, you can experiment. Pwede kang gumawa ng sarili mong konklusyon, pwede kang gumawa ng sarili mong haka-haka. But when you focus to the mind of God, only then you will understand the grand original plan of God. Especially sa buhay mo. Amen? So, hindi pa ako nag-uumpisa. Ako ho'y nagpapasalamat, of course, kay kay Ambassador Oriel, dahil sa pag-imbita ho dito. Isa hong karangalan sa privilege to speak for the kingdom of God and for the Father. Isang karangalan po yun. Because in the kingdom of God, napaka-importante na maunawaan mo kung ano yung silbi mo. Because in the kingdom of God, ang hindi marunong magsilbi, walang silbi. So, importanteng maintindihan mo, nilikha ka ng Diyos na may silbi at para ito ay isilbi. So only then, doon pa lang na maunawaan mo na ikaw nga ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at kalarawan. This is the word of the Lord. The Lord will display the fullness of your glory, the fullness of His glory through you. He is longing for a person that will become the carrier of His glory. Because He wants to display His glory.
especially to you. Why? Because He created you in His image, in His likeness. And He give you the dominion. Amen. Okay. Saan na ho ako? Doon pala ako sa pagpapasalamat, ano? Okay, nagpapasalamat to ako and hindi ko kasi mabaliwala yung mga pumapasok na mensahe. Kailangan kong may release. So this is the word of the Lord. Kagagaling lang namin sa Cagayan ay sa Tugigaraw. At habang nasa Tugigaraw, tinatawagan ako ni Ambaurel, sabi niya, pwede ka ba? Pwede ka ba? Pwede ka ba? Mukhang aburido na siya. Kaya sabi ko, sige. But I asked the Lord, very important, you have your own message, but the very important message is the message of the Lord. You can have a message, you can prepare a message, but if the message of the Lord, very powerful po yun. So I asked the Lord, sabi ko, Lord, anong message na gusto mong i-prepare ko para dito sa Amplified? From Tugigaraw, umuwi na, hanggang nakarating na hanggang nakauwi na sa bahay, wala pa rin. So nag-prepared na ako kasi baka wala siyang ibigay eh. Yari ako pag wala siyang binigay. Di ba? So habang nagwo-worship tayo, God sent me a message. You amplified. Oh, grabe ka amplified. Because do you know who you are? Do you know what is your function in the kingdom of God? If you understand who you are, if you understand your design, then you will discover your function. And your function is very important in the kingdom of God. Sabi niya, Amplified is just like an incubator. So habang nandun ako, it's like incubator. Ano ba incubator, Lord? Whatever you put inside the incubator, it's either it will increase or it will give life. Do you know who you are? Do you know what is your function? Do you know what is inside of you? Do you know the presence inside of you na tutulog-tulog? Oh, grabe. There's a very powerful presence inside of you na tulog. Kasi nag-CR ako doon kanina eh. Oh my God. There's a presence of God inside of the Amplified, pero tulog. Paano nangyari yun? There's very strong presence inside, pero tulog. Bakit ganun? Ano naging problema? Bakit tulog? I think, kailangan mong gisingin. Because grabe, yung impluensya mo na nasa loob mo pag nagising ito. Kanina nag-uusap kami, my friend. May friend na ako ngayon. He's my friend. Actually, habang nag-uusap kami, I received revelation from sa pag-uusap namin. That is the kingdom. Sa kingdom, very open. Parang malakas yung internet mo lagi. Lahat ng sinasabi, nakaka-receive ka ng revelation because the kingdom message is a progressive message. And the message of the kingdom will fit according to your design. And He will reveal revelation according to your design. Hey, walang competition sa kingdom. Walang pagalingan sa kingdom. Walang awayan, walang inggitan sa kingdom. Because the same revelation that we have, the same revelation but we receive, but we, different function. We have different function. So we'll function according to our design. So that is very important, napakahalaga ho nun sa message of the kingdom. So habang nag-uusap kami kanina, sinabi niya, no, I speak Tagalog, but I will not tell you. It's okay. Kung paano daw niya isinishare yung message ng kingdom.
So, kumakausap lang siya ng mga tao, kinakamusta niya, and then he shared the message of the kingdom. Imagine? Sa ganung paraan, nakakapag-deliver siya ng mensahe ng kaharian sa mga taong nakakausap niya. I think for you, Amplified, gisingin mo yung very strong presence of God that is inside of you, that possesses the image, the likeness, and the dominion of God. Wala kang gagawin, kundi let your light so shine. Sa eskwelahan mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, let your light so shine. And then we'll glorify the Father in heaven. Amen? Okay, maraming salamat po. Ayan lang po ang message natin. Okay, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. At naririto ho kayo. Handa kayong makinig ng mensahe ng kaharian ng Diyos. I am Pastor Jabu, Ambassador Jabu, the CEO of Kingdoms and Trading, the COO of International Kingdom Mandate Ambassador. I am also the President of the Halal 65 Group, and I am a Regional Director of Chaplain, International Chaplaincy. Pero I am here not to promote for myself, but to promote the Father and His kingdom in behalf of Christ. Because I am ambassador for Christ. Whatever Christ preach, I must preach. What Christ teach, I must teach. What Christ demonstrate, I must demonstrate. So yun ang ibig sabihin na kapag ikaw ay ambassador for Christ, hindi na ikaw, but it's Christ that is in you. So napakahalaga ngayon na dapat dumami ang kawangis at kalarawan ni Kristo. Napaka-importante ngayon na dapat marami ng kaisip dito si Kristo. The mind of Christ. We must duplicate the mind of Christ. Amen. So I'm here. What is the importance of the kingdom message? Narito po ako. Actually, may message na binigay sa akin ng God kanina, nagmadali ako kasi wala akong message talaga. Habang nagbababa kami ng mga gamit, iniwanan ko. Kasi may binabang message sa akin. Meron kasi akong lugar na kung saan doon bumababa yung message. Pero nagbababa din ho ako doon. Kasabay ng pagbaba ng message, nagbababa rin ho ako doon para ma-unload ko yon at matanggap ko yung bagong dating. Okay? There's a spot. There's a place na kung saan malakas yung internet at wifi. All you have to do is to align yourself and connect yourself and the access from heaven, the revelation from heaven, very fresh. So since doon na tayo nagsimula, gusto kong maunawaan ninyo yung alignment at yung position is very important in the kingdom. Because if you are in the wrong alignment, the blessing will not come to you. If you are in the wrong position also, then the blessing will not come to you. So in the kingdom, very importante that you are in align to the will of the Father. Align into the message of the kingdom. So alignment, napaka-importante ho ng alignment. And the position is very important in the kingdom. Kasi kung hindi mo alam yung position mo, pwede kang mang-agaw ng position ng may position. But I will tell you, the blessing is not yours. Amen? So the message na prepare sa akin ng Panginoon kanina is the requirements to enter into the kingdom of God. What is the requirements? Actually, tinapik namin ito doon sa Bicol, pero ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Because we understand the message of the kingdom. We hear the message of the kingdom. But the problem is, nararanasan mo ba ito?
O baka naman nasa pintuan ka lang at hindi ka pa rin nakakapasok sa loob. O maaaring natatanaw mo lang yung kingdom, nauunawaan mo yung kingdom, naririnig mo yung kingdom, pero hindi ka pa talaga kingdom. Amen. So this is the importance of the kingdom. Bibilisan ko lang ho ito para maunawaan. Importance of the kingdom. This is one of the reason why Jesus sent here on earth. Sabi sa Luke 4:43, but he said, I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other town also, because that is why I was sent. So very important, this is one of the reason why Jesus came here. Sabi dito, Luke 4:18 hanggang 19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. And He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering the sights of the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. So the number one, ito yung dahilan, isa sa dahilan kung bakit pinadala dito si Jesus. Number two, this is the good news. The first message that Jesus preached, Matthew 4, verse 7, repent, for the kingdom of God is back here on earth or at hand. Or for the kingdom of God is at hand or has arrived. So number two, this is the good news. There's so many good news. Amen? But what is the good news of the good news? Christ is a good news. He sent the Son, that is the good news. But what is the good news of the Son? That is the message of the kingdom. Amen? So the gospel of Jesus Christ, the Son of God. The gospel is a message. It is also referred into in Scripture as a word, a doctrine, a seed, a good news, the truth. Because God uses the message of the gospel to reconcile men to Himself. It must be taught, heard, understand, believe, confess, and dependent. So, that is the true gospel. The message of the kingdom is the true gospel. There's so many gospel. Napakaraming gospel. Pero, what is the gospel of Jesus? Amen. Handa ba kayo? Jesus is not the gospel. Jesus has the gospel. Amen. Okay. So number 4, this is the priority of Jesus. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things that you are worried about will be added unto you. Jesus never preached Himself. Never says, seek me first. Why? Jesus said, I came down from heaven to do the will of the one who sent me. John 6:38. The message of the kingdom is not originally from Jesus. Because the message of the kingdom is originally from the one who sent Him. So, gaano ka-importante yung mensahe ng kaharian? That the messenger is the one true king. Binaba niya yung kanyang sarili para maging delivery boy lang of this message. So, gaano kahalaga itong mensahe na siya ang nag-deliver na lang, nag-uniforme pa siya. At dineliver yung mensahe. But what is important about the message of the kingdom is the message and the messenger become one. So there's no comparison. Hindi mo pwedeng mas mahalaga si Jesus, mas mahalaga yung message, more important to Jesus, more important to message. No. The Word become flesh.
So the message of the kingdom become one, the messenger and the message become one, and they demonstrate the kingdom. There must be a demonstration of the kingdom. Kailangan may demonstration ang mensahe ng kaharian sa iyo. If the Bible says the kingdom of God is within you, you are the testimony of the kingdom. Your life is a testimony of the kingdom. Your character is the testimony of the kingdom. You are the presentation of the kingdom. So napakahalaga na maunawaan ninyo itong foundation. Dahil baka humamaya, pag binaba natin itong isang mabigat na mensahe, malulula ho kayo. Kasi dito maiintindihan nyo na kung kayo ba talaga ay born again na. Okay? So the last one. So this is the good news, the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Sabi dito, Mark 1 verse 1, chapter 1 verse 1, NASB, the beginning of the gospel of Christ, the Son of God. Okay? Matthew 4:17, just in case po hanapin po ninyo yung mga verses na yon. Number 4, this is the priority of Jesus. Matthew 6:33. Number 5, this is the will of the Father. The Father's will is to bring heaven on earth. And through mankind, God will rule the earth. That is His original plan. He wants the heaven, whatever in heaven, the culture, the values, the morals, the lifestyle, gusto niyang ibaba dito yon. At sa pamamagitan mo, tanda mo sa pamamagitan mo, makikita ang Diyos dito sa lupa. Mararanasan ang Diyos dito sa lupa. Kung anong meron sa langit, mararanasan dito sa lupa sa pamamagitan mo. Kaya nga, napakaganda ng tugtog kanina. Ang sabi doon, God is waymaker. God is promise keeper. God is hallelujah. Do you know that you are created in the image and likeness of God? You are waymaker. You are the light in the darkness. You are. Ang Diyos nananahan na sa'yo. Hallelujah. Sinasabi nung kanta that God is a waymaker. Hindi ba God is living inside of you? Because you have the image and the likeness of God. Ikaw na ang waymaker ngayon. Ikaw na yung liwanag sa dilim. Pumunta ka sa eskwelahan mo at magliwanag ka doon sa loob ng eskwelahan mo. Pumasok ka sa loob ng pamilya mo at magliwanag ka sa loob ng pamilya mo. Kung may problema ang pamilya mo, solusyonan mo. Because you are the waymaker. Ikaw ang may solusyon. Ikaw ang solusyon. Hindi ikaw ang problema. Amen? So that is the will of the Father. So yan ho yung mga 5 lang. Marami po yan. Kasi pag pinaliwanag ko yan, kakainin niya ho yung oras. Mas very exciting ho ako dito sa topic. Amen? So, mahalaga na maunawaan natin how important the message of the kingdom. But sabi ni Jesus, the kingdom of God is just like a pearl with a great value. This message of the kingdom, you will identify or you will discover
how valuable you are. Itong mensahe lang ng kaharian na ito, dito mo madidiscover ang totoong value mo. Because Jesus died in the cross, not just to show His value, but to show your value. Amen. So, let's go to the topic. Let's pray. Father, we glorify you, we worship you, and we thank you, Father. For we are here, Father, right now to gather to give you more glory. Father, we ask the Holy Spirit to give us what is in your mind right now. We ask the Holy Spirit to reveal what is in your heart and what is your plan, Father. Father, we are your sons and daughters of the kingdom. We ask understanding, wisdom, and knowledge, Father. Open our understanding that we may understand the word, the revelation that comes from the Spirit of God. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. This is the kingdom requirements. The kingdom requirements is sa John 3:3. Sabi sa John 3:3, unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. Amen. Born again is not a religion. Born again is not a denomination. Born again is a process that you should do, you should go, for you to enter into the kingdom of God. Excited ba kayo na makapasok sa loob ng kaharian ng Diyos? Sa loob ng kaharian ng Diyos, nandoon ang mana mo. Your inheritance is inside the kingdom. Your assignment is inside the kingdom. So hanggat wala ka pa sa loob ng kaharian ng Diyos, wala ka pa sa assignment mo. Si Marta, pagod na, sawang-sawa na, nagrereklamo na, naiinggit na. Pero si Mary, nakaupo lang, naghihintay kung paano makapasok sa loob. Because he believed his assignment is inside the kingdom. Alam nyo, mahirap? Pagod ka na, sawa ka na, ayaw mo na, pero hindi ka pa pala nagsisimula. So the process is entering into the kingdom ay very, very important. The first process, you must be born again. Okay? John 3:60 ay John 3:3. Ano po? Para maunawan natin. You must be born again for you to see the kingdom of God. Okay? Born again, you cannot see. The word see there is understand. You cannot understand the kingdom. Carnal mind cannot understand the kingdom. Physical cannot understand the kingdom. Because the kingdom is spiritual. Only spiritual can understand the kingdom. If you are in the physical, you cannot understand the kingdom. Amen. So here we go. So the word see there is understand. Born again means in the carnal mentality is rebirth. So when Nicodemus came to Jesus, sabi ni Nicodemus, nakakamangha ang ginagawa ni Jesus. Kaming mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero siya, iba yung kanya. So nagkaroon siya ng katanungan na personally
to encounter Jesus. At sabi niya, Jesus, mukhang parang yung ginagawa mo ay talagang galing sa langit. Could you imagine? Yung mga iba, sila mismo tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero they will never understand the kingdom. They don't have any little understanding about the kingdom. They know the Word of God from the first page to the last page. Pati yung quit, yung question mark, yung lahat, kabisado nila lahat yun. Kaya pag nagsalita ka, alam nila kung saan verse yan. But they don't know or they don't understand the kingdom of God. Why? Because they have carnal mind. They're in the flesh. But Jesus is in the spirit. So only people who are functioning or living in the spirit will see or understand the kingdom of God. So spiritual po ang pag-uusap natin dito. Walang makakapasok na pisikal sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya spiritualan po tayo dito. Okay? So sabi ko dito, Nicodemus believed in rebirth. The understanding of Nicodemus is carnal. But in the spiritual mentality or understanding of Christ is born from above. Born again is born from above or born from the origin. Here we go. Papasok na tayo ngayon sa mas malalim na pagkaunawa. Born from the origin. Genesis 1:26. Let us make man in our image, in our likeness, and let them have dominion. That is in the spirit. Wala pang physical dyan. Dahil nasa physical is nasa Genesis 2 verse 7. Amen. Okay. Okay? So, when we talk about born from the origin, kailangan maunawaan natin paano nalikha ang unang tao. Si Adan. Paano pinanganak si Adan? Oh. Pinanganak ba si Adan? Tingnan natin. God created Adam. He created first man. Man is not Adam yet. Because man is the spirit being that possess the image, likeness, and have dominion. That is the man. Okay? So Genesis 2 verse 7, then God created, and God formed the man. This man He created is Adam. But the first one He created is the man. The image, the likeness, and the dominion. Kaya loaded yung espiritu na nasa sayo. Baka hindi mo alam. Baka hindi mo alam na yung espiritong nasa iyo kanina, na kaya sinasabi, there's very strong presence inside of that amplified. Natulog. Tulog talaga si Adan. Nung una siyang nilikha, the man that possessed the image and likeness of God, and God formed the man. And then nilagay ng God yung spirit doon, and God breathed the man. Pinanganak si Adan. That is the original born. Yan ang kapanganakan ni Adan. Now, born again is being back to the original. Ooh. Going back, born from the origin. The setup.
The positioning ng pagkakalikha sa tao. Nung hiningahan ng Diyos si Adan, then he became Adam, the living soul. Inside of him is the image, the likeness of God. Sabi kanina, for you to understand the kingdom, for you to see the kingdom, you must be born again. Because from the very beginning, God put the kingdom inside man. The dominion, the ability to rule, the ability to reign, the ability to manage, the ability to control, the ability to become productive, the ability, every ability that is inside of you. Amen. So, importante ho ngayon, para maunawaan mo yung kingdom, maibalik mo. Spirit man is the dirt body called humus man or human. Originally, the Genesis 1:26 is how God created man. This is the positioning. God created man first, spirit, soul, and body. That is your design. Inside your physical body is the spirit from God, the breath of God. The second is the soul that possesses the image and likeness of God. And then, the body. Okay? Para maunawaan po natin, Genesis 2, verse 7, and God breathed the man in his nostrils, and he became the living soul called Adam. Spirit man in the dirt body called humus man or human. Originally, Genesis 1:26 is how created man, spirit, soul, and body. Spirit, the breath of life, that breath of God that gives life or gives us connection to the source, our Creator and Abba Father. So the spirit inside your body, originally, the spirit from God is our connection to the Father. Amen. Oh, naguluhan na sila. Okay. Ito yung design natin, soul, the mind, the will, and the emotion, the image of the Father, the likeness of the Son, and has been given the dominion power from the Holy Spirit. That is the kingdom protocol. Ito ang pagkakalikao sa atin nung hindi pa nagkakasala ang tao. The soul that is inside of us has the mind of God. The will and the emotion or the image of the Father. So, tingnan mo ha, loaded yung soul na nasa loob mo. Bakit? Bakit very loaded yung soul na nasa loob mo? Because the soul inside your body is as the mind, the will, and the emotion. That is the protocol. That is the original positioning. Okay? Nung magkasala ang tao, nagkabaliktad yung positioning. Lagi na ngayon nauuna yung emotion ng tao. Nahuhuli na yung kanyang pag-iisip. Pag nakaramdam siya ng galit, di niya na naiisip. Nananakit na lang siya o kaya gumaganti siya. Because his original design is the will. Because the mind is come from the Father, because the Father is the Creator, is functioning in the mind. And the ability of your mind is to create, to build, and to invent. Your mind is very powerful. Because it comes from the mind of the Father. Kaya may inventor, may engineer, at mayroong invent to create. May mga nag-experiment.
Saan nanggaling yung ganong ability ng kanilang kaisipan? Kaya nga, you amplified. You are the increaser. Even you have the dough and you have the yeast. Pag hindi mo pinasok sa loob ng oven yan, di magiging tinapay yan. Yes, correct. Wow. Kaya kung maintindihan mo yung function mo sa Kingdom Amplified, grabe ka. Grabe ka. Grabe ka o grabe ka, Amplified. Kailangan kang magising, huwag kang dungaw ng dungaw. Napakaganda ng mensahe ng inyong ng young prophet kanina eh. This is warning, Amplified. This is warning. Kanina, sabi ni Prophet Isaiah, kapag nagkamali ka ng pinagsaksakan, may possibility pumutok ka. Because yung voltage na kailangan mo, hindi talaga yon. Be careful what you receive. Because what you receive, you will multiply. Kaya you must. Kailangan mong iskrinin yung lahat ng tatanggapin mo. Kasi kung ano yung tatanggapin mo, palalakihin mo. Pag mali ang tinanggap mo, mali ang palalakihin mo. That's why very important that you will receive the genuine revelation from the Father. Revelation, the message of the Father. Kasi pag ito yung tinanggap mo, imo-multiply mo. Wow. And the increase of His government. Po, grabe. Sana maintindihan ninyo. Hallelujah. Now, let's go. Kanina, your original design is the soul. Inside of your soul, meron siyang mind, meron siyang will, at meron siyang emotion. Nung magkasalang tao, the same din ng pattern, nagkabaliktad. Kasi originally, nilikha ang tao, spirit, soul, and body. Nagkasalang tao, nagkabaliktad din. Naging flesh, soul, and now the spirit has gone. Kailangan ng repositioning. That's why Jesus said, repent, for the kingdom of God is at hand. Amen. What is the genuine repentance? What is kingdom repentance? Kasi you can repent. Rumors, what do you call that? Rumors? Rumors? Remorse. Remorse is not repentance. Telling your sin is not repentance. Listing your sin is not repentance. Repentance, the Bible says, is renewing of the mind or change the way you think. But here is the genuine kingdom repentance. The genuine kingdom repentance is the realignment of the soul. Wow, baka masyadong malalim. Patawarin niyo ako, ha? The realignment of the soul is the genuine repentance. The soul must go back to his original positioning. Na ang nauuna ay isip muna bago will, and the last is the emotion. Because your emotion designed for love, peace, joy, and the Holy Ghost.
Yan lang ang design ng emotion mo. Yan lang ang dapat na maranasan mo. Yan lang ang dapat na maramdaman mo if your soul is in His original positioning. Hindi ka dapat nakakaranas ng takot, pangamba, alinlangan, kaba, pagdududa. Wala dapat sa'yo yan. If your soul is in the right positioning, only the will, the thoughts of God, the mind of Christ, that is in you. So very powerful po yung realignment ng soul mo. Kailangan maibalik mo yung soul mo dun sa original na position na pagkakalikha sa Kanya ng Diyos. Amen? So the body, flesh operates in 5 senses. Nandyan yung sense of touch, taste, smell, hearing, and feelings. Feelings is different from emotion. Kasi ang emotion ay nasa soul. Ang feelings ay nasa flesh. So magkaiba sila ng function. Baka yung nararamdaman mong kilig, feelings yan. But the emotions is the love. Hindi galing yung love sa feelings. Ang love galing sa emotion. Amen. So, intindihin mo, baka yung nararamdaman mong kilig, feelings lang yan. Okay? Kasi pag love, you are thinking about the future of this person. And you're willing to prepare to give everything for her or for him. That is love. That's why God's loves the world. Actually, masyado mabigat yung mensahe na yan, no? From Cagayan de Oro, ay from Tugigaraw, binaba yung mensahe na yan hanggang parating dito. At iniisip ko, ito na ba ibabato namin? Yan, hindi pa raw. So, masyado mabigat. Napakaganda nung mensaheng nakatago sa John 3:16. Ay, grabe. Sa susunod po. Balik muna ho tayo dito. The Spirit operates in the spiritual. Flesh operates in the physical. We are designed spiritual that operating in the physical. You must understand your design. Kasi pag hindi mo alam yung design mo, baka mag-function ka sa hindi mo naman disenyo. Kailangan mong maintindihan kung sino ka, anong katangiang binigay ng Diyos sa'yo, at doon ka mag-perform. Kasi pag hindi ka nagpe-perform doon sa function mo, doon sa disenyo mo, madalas magmamalfunction ka. Kaya ka pagod, kaya ka sawa, kaya ka suko, kaya ka reklamo. Hindi kasi yan ang disenyo mo. Ang linaw naman disenyo. Disenyo sa akin. Bakit mo pinipilit na maging ako? Hindi sa inyo nga This design is for me. Ito yung maglalabas ng aking dominion. Yung design mo ang maglalabas ng iyong dominion at pambihirang kakayanan na hindi alam ng sino man, kundi ang Ama lang at ikaw. Oh, Amplified, you're very talented. Kaya lang, huwag ka lang silip ng silip. Pumasok ka na. Makbang ka na, lakaran mo na. Huwag kang dungaw ng dungaw. Baka maunahan ka. Puro ka alinlangan. Ang kadadali ng alinlangan mo sa pansitan. At least pansitan yon. Mas mahirap po pag sa kangkungan. Amen? So, the Spirit operates in the spiritual. That is why the Bible says, the Bible is encouraging us to live by faith, not by sight.
Walk with the Spirit that you shall not fulfill the lust of the flesh. Because God designed us spiritual functioning in this physical. Meaning, the soul that possesses the image and likeness of God inside of you is the one who controls the flesh. Siya ang nagko-control ng laman mo. Yung pagnanasa, inggit, takot, pangamba, lahat yan, the soul inside your body is the one who control. Pero ngayon, because of the fall, dahil nag-fall ang tao, nawala yung position na yon. Kaya nga, ang requirements for you to enter into the kingdom of God, you must be born again. Born again is not an easy word. Huwag mong babasta-bastain yun. Naguluhan nga si Nicodemus dun eh. Kakasya pa ba ako dyan, Lord? Sa tanda ko nang ito, kakasya pa ba ako dyan? Carnal mindset, laging ganon. Imposible sa Kanya. As sa Diyos, posible. Kaya kung nag-iisip kang imposible, carnal mind ka. The Bible encouraging us to live by faith and walk in the Spirit. Because in the Spirit, nothing is impossible. You are the way maker if you're in the Spirit. You are the light in the darkness if you are in the Spirit. Because the Spirit inside of you is bloated. Sabi nga, narinig ko na to, kay Pastor Bardomaro yata to, hindi ka pa sa load. Mamaya, ubus na, hingi ka na naman. Loaded ka. Ikaw ang nagpapasa ng load. Oh, hallelujah. Now, importante ito, our original design is in Genesis 1:26. The Genesis 1:26, let us make man in our image and likeness and let them have dominion. That is the spiritual part. Wala pang physical doon. Nagkaroon ng physical sa Genesis 2 verse 7. So, loaded ka. Okay? So, yun yung origin. Before you understand the kingdom, kailangan mong bumalik doon sa Genesis 1:26 because doon sa Genesis 1:26, nandoon na ang kaharian ng Diyos. Nandoon na yung pamamahala na binigay ng Diyos sa tao. Ang sabi ng Diyos, let us make man in our image and our likeness and let them have dominion. Dominion speaks about dominion. Ano daw yun? Dominion. Speak about kingdom. Are you ready? Here's the process for you to have dominion. Sabi ng God, be fruitful. Here's the system. How to use dominion. Paano mo may papalabas itong dominion that is inside of you? Baka masyadong nabuburo na yan ng dominion na nasa loob mo. Baka dominion. Madumi na. Are you ready? Yes. Here you go. Sabi ng God, let us make man in our image and likeness and let them have dominion. And God give the system. Kingdom system is very powerful. Because this is law. This is principle. Whether God is here or not here, the law will function according to His design. He can curse you or bless you. He can punish you or reward you. Hindi na bababa ang Lord. Because His word is enough. Yung salita niya ay sapat na para pagpalain ka at biyayaan ka. Kaya nga anyone who believe in Him, His word
Jesus Christ is His Word. Be fruitful. The word be fruitful speak about whatever inside of you, ilabas mo. Eh nasa iyo yung karakter ng God. Yan ang una niyang binigay. The image speak about the character of God. Diyan sa trabaho mo, huwag kang puro reklamo, huwag kang puro ayaw, maglabas ka ng karakter ng Diyos diyan. Let the character of God, kahit nagawalis ka lang, ipakita mo yung karakter ng God sa pagwawalis. Kahit nagtitinda ka lang sa palengke, ipakita mo yung karakter ng God na nasa sayo. Be fruitful means produce a character. Walang naging matagumpay na negosyante na walang karakter. Lahat ng naging matagumpay, may karakter. So the first system or process is be fruitful. Produce a character of God that is in you. The second, bilisan ko to no, kasi kinakain niya yung topic natin eh. Baka makalimutan nyo. Second, multiply. Don't multiply as long as you don't have still the character. Kasi whatever you multiply, yun na yun. Okay? The word multiply means reproduce. Reproduce means reproduce the character of God that is in you, not your character. The character of God that is in you. Now, very simple. Be fruitful means release the leadership ability that is in you. Amen. Kanina, karakter. Ngayon, pinag-uusapan, leadership ability. Ability to train. Ability to motivate. Ability to retrain. Ability to duplicate. Sa'yo lahat yan. Nasa iyo lahat yan. Amen? So, itong sistemang ito na binigay ng Diyos sa tao, multiply and then replenish. Minsan, atat na atat ka kagad mag-ministry. Atat na atat ka kagad mag-ministry. Wala ka pa namang karakter. Wala ka pa naman leadership ability. Eh, ang sistemang binigay ng Diyos, o karakter mo na. Tapos, pag lumabas na yung karakter mo, okay, palabasin mo yung leadership ability mo, and then you serve. Replenish. Serve your gift. Serve your gift. Huwag ka maningil ng bayad. Hayaan mong matikman nila yung bunga na nasa sayo. Pre-taste. That's why Kingdom Son, pre-taste. Pre-testing po kami. Mga tao, gustong-gusto lagi, pre-testing eh. Pero pag na-test nila, dun pa lang sila bibili. Yung gift na meron ka, iserve mo yan sa Lord. At hayaan mo ang Lord ang mag-lead sa mga taong nangangailangan ng gift mo. Dahil sila ang magbabayad diyan sa talentong meron ka. So, bago mo iserve yung gift mo, make it sure na may character ka na, lumabas na yung leadership ability mo, and then now you are serving. You are in the ministry. Itong ginagawa ho namin na pagmimission, we are serving the gift. Wala kaming hinihinging kapalit dito ha. Wala ho kaming bayad dito. Kami pa nga nagbabayad. Kanya-kanya kami. Oh, hindi ho kami nanghihingi. Amen? So the third is replenish. And the last one is subdue. Subdue means conquering the territory. Saturating the territory. Huwag kang madamot. Yun lang ibig sabihin. Serve your gift, not just here, but sa iba't ibang lugar. Amen? And then the last word is, then have dominion.
By using that system, you can establish a company. By using that system, you can create a church. You can establish a church. You can establish a business. You can establish whatever the talent na meron ka. So that is the kingdom system na napakahalaga na maunawaan mo, especially doon sa mga bata pa. Kasi sa maagang edad ninyo, pag naunawaan ninyo yung sistema ng Diyos, maaga kayong maghahari sa domain na binigay ng Diyos sa inyo. Tandaan nyo maigi, your domain is your gift. Your gift determines your domain. Inaintindihan na? Bahala po kayo. So, the fall of man, Adam, make us, tatlong bagay. Yung original design natin kanina, because Adam fall, ito yung nangyari. Number 1, we are disconnected to the source. Number 2, we are disaligned to our assignment. Number 3, we are dysfunction to our design. Because of the fall of man. Because God created us for a very specific assignment. Amen? May assignment ka. Gusto mo bang sabihin sa iyo ng Diyos, finish or not finish? Pass your paper. Grace period is enough. Grace period is time given by God for you to finish your assignment. Amen. Amen? So our origin is in Genesis 26. So the fall of man, Adam, makes us disconnected, disaligned to our assignment, dysfunction to our design. So John 10:10, the thief comes to, number 1, to kill, steal, and destroy. He came to destroy first, came to kill. Tama ba? Yes, kill. Kill our design. Number 2, steal our identity. Number 3, to destroy our destiny. We're destined to rule and reign with Christ. Because we are sons of God through Christ. Amen? Amen. You are sons. You are no longer slave of fear. Pero hanggat natatakot ka, baka nakakalimutan mo anak ka. Yes. Amen. Katulong lang ang natatakot mawala ng trabaho. Katulong lang ang natakot hindi swelduhan. Ang mga anak hindi. Yes. Uuwi silang may makakain, alam nila yon. Papasok sila sa school na may baon, alam nila yon. Wow. Because they are sons. Amen? So, Jesus' assignment as an ambassadors are, number 1, to reconcile or return us to the Father. Amen. That is his number 1. That is his goal. Yan target niya. Number 2, to redeem us from the kingdom of darkness and to transfer us to the kingdom of his dear Son. Now we become kingdom son. Yes. Pakakala nyo ang kingdom son company? No. The kingdom of their Son is kingdom son. Wow. And we belong to the kingdom of Son. Yes. Amen. Amen. We are not belong to the kingdom of darkness. Tayo ay kasama, ay kabilang sa kingdom of light. Okay? So, number 3, Jesus' assignment is to restore what Adam lost.
and to restore our design, identity, destiny, position, and possession. Position and possession. Oh, naantok na kayo. Ang aga pa. Tapusin na natin. So number 5, Jesus came to reward us the crown of glory, honor, and power. If we read our inheritance, Matthew 25, verse 34, as the kingdom. Amen? So we will go to the second process. Sabi dito, you must be born of water and spirit for you to enter into the kingdom of God. Ito na yung kaabang-abang. Kanina, para kang pumasok sa mall, para mong nakita yung mall. Nakita mo yung salamin na yan, nakita mo, uy, mayroong bilihan ng damit, may food court, may cinema, meron lahat. Nakita mo, pero wala ka sa loob. Nasa labas ka. Kailangan mong pumasok. Amen. So, paano ka papasok? Now, okay? You must be born, number 1, of water. Number 2, of the Spirit. For you to enter into the kingdom of God. Water means is the Word. The Word make us clean and righteous once again. That is the purpose of the Word. The Word makes us new wineskin. Okay? Jesus said to His disciple, nilinis na kayo ng mga salitang sinabi ko sa inyo at tinuro ko sa inyo. Uy, makinig kayo dito. Dito nyo maunawaan kung kailan na born again ang mga apostol. Baka akala ninyo, kasama niya si Jesus, born again na sila. Ako, hindi pa po. Dito pa lang sila mabuborn again. Amen. Okay, sabi ko dito ni Jesus, nilinis na kayo ng mga salitang sinabi ko sa inyo at tinuro ko sa inyo. Ano yung tinuro ni Jesus? The message of the kingdom is the only message that will teach us about the righteousness of God. So grace has been given to us for us to become righteous. The very simple purpose of grace is for us to become righteous. So kanina, kailangan mong maipanganak sa tubig na sumisimbolo, babad ka sa salita ng Diyos. Alam mo ba yung mga disipulo, kahit saan pumunta si Jesus, babad sila ng salita ng Diyos? Bakit babad ng salita ng Diyos yung mga apostol? Kasama mismo nila yung salita ng Diyos. Amen. Kasama mismo nila yung salita ng Diyos. Pag umupo, salita ng Diyos. Pag tumayo, salita ng Diyos. Pag naglakad, nagsalita ng Diyos. Pag nagministry, salita ng Diyos. That's why they become clean. They become now the new wineskin. And they deserve to receive the Holy Spirit. You will not receive the Holy Spirit if you are unrighteous. Tapusin na natin. Lumalamig na. Baka mag-extend pa ho kayo ng oras. Pasensya na kayo, pang-seminar ho kasi ako eh. So, bibigyan nyo ako ng ano. Pang ano lang ho ako. So now, water is the Word. The Word make us clean and righteous. Pag nilakaran nyo ho yung salita ng Diyos, sa ayaw at sa gusto ninyo, lilinis ho kayo. At yung paglilinis ng salita ng Diyos na pagbababad ninyo, pagsunod ninyo sa salita ng Diyos, yan ang magdadala sa inyo sa katuwiran ng Diyos. Hallelujah. Napakahalaga sa kingdom ang righteousness.
Because the righteousness is the foundation of the kingdom. Hindi ka pwedeng makapasok sa loob ng kaharian ng Diyos kapag hindi ka nakasuot ng robe na puti. That symbolize the righteousness. Puting robe. At ang sabi ng Bible, only those who wear the white robe can eat the fruit of the tree of life. Kaya matindi hong bakbakan sa kingdom. Patuwiran. Kaya kung liliko-liko ka at pinapanday ka ng pastor mo, magpatuwid ka. Anong gusto mo? Tuwid ka ni pastor, tuwid ka ni Diyos, ng Diyos. O pumili ka. Ano gusto mo? Umayos ka ng kusa o ayusin ka ng Diyos? Alam nyo, common sense lang sa kingdom Oo. Kasi alam mo naman, pag hindi ka matuwid, di ka makakapasok sa karya ng Diyos. Di ka naman pwedeng matuwid ka dito sa harap. Pagdating sa likod, baluktot ka. Hindi ho pwedeng ganun sa kingdom. Magsasaper ho yung mga taong ganun. So sabi dito, righteousness is the nature, the character, lifestyle of God. His word, display His righteousness. Christ is the righteousness of the Father. The Word must see the righteousness of God through us. Through you, the righteousness of God. Dapat nakikita. Dapat dinidisplay mo. Amen. So, hindi basta-basta kingdom lang. Kingdom, 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 kingdom. Pasok na tayo. Naku. Ibang kingdom yun. Oo. Sabihin sa'yo, stop! Kulang ka ng isa. 3 lang ang nabanggit mo, kailangan 5. Hindi ho ganun sa kingdom ng Diyos. Okay? The righteousness is the nature, the character, the lifestyle of God. So yung pamumuhay natin sa pang-araw-araw, ito ang nagpapakita ng katuwiran ng Diyos sa atin. Sa pagdidesisyon natin, pakikipag-usap natin, pag-response natin, pakikipagnegosyo natin, pakikipaghalubilo natin, pakikitungo natin sa asawa natin, sa magulang natin, sa kapatid natin, sa kaibigan natin, sa guro natin, dapat na-display natin ang katuwiran ng Diyos. Amen? So, lifestyle of God. So, the foundation of His kingdom is righteousness. Now, dito na tayo sa dulo. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang kanyang mensahe ng kaharian sa kanyang mga disipulo. Now, sabi ni Jesus, receive the Holy Spirit. Now you are born again. Naintindihan nyo? Yes. Amen. Now the question is, are you born again? Amen. Because only when you receive the Holy Spirit, you are born again. When you are born again, you are automatically born in the kingdom. You possess the new culture, the culture of heaven, the values of heaven, the character of the Father, the glory of the Father, if you are born again. Just like you have now a new citizenship. From American citizenship, now you become Filipino citizenship. You have now the culture of the Filipino. You speak Filipino. You talk, you eat Filipino. Because you are now under the jurisdiction of a new government, the new culture nasa sayo.
So that is the requirements now. Our requirements for us to enter into the kingdom of God is the Holy Spirit. Amen? Sabi ng Bible, if you are sons of God, you are led by the Holy Spirit. Amen. Isang palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos, pinapatnubayan ka na ng banal na Espiritu, binabantayan ka, tinuturuan ka, inaalagaan ka, pinalalago ka. Alam mo kung bakit? Ikaw ang tagapagmana. Merong kahariang na para sa iyo na inihanda ang Diyos para sa iyo. But the problem is, immature ka pa. Kailangan mo ang banal na Espiritu para maging mature. Sons of God ka. Amen? So palagpakan natin ang Panginoon. Thank you very much and God bless you all po. Follow us in our social media platforms, Kingdom Amplified Church.